talaga ng pamilya namin. Kay God. Kay God si talaga. Diyos lang. Yung asawa natin, no matter what, kahit ano pang pilyo natin, huwag natin iiwanan. Mahalin natin at huwag nating pababayaan. Dahil lalong-lalo na kung hinarap mo sa dambana, yan ay sinumpaan natin sa Panginoon. Till death do us part. Kailangan ganun talaga yon. Kung meron man tayo minsan nadadapa, kailangan matuto rin tayo bumangon. Lani, ikaw naman. Ako. Siyempre, ito yung eksperto sa pamilya, sa pag-handle ng pamilya. Huwag kayo susuko. Importante, nandyan ang pagmamahal. Huwag mawawala ang pagmamahal. Show all signs of the love languages that you know. Touch, you appreciate each other verbally, you show each other physically how you love each other. Mahalin nyo rin lalo ang mga anak niyo. Oo, hindi pwedeng kayo lang mag-asawa dahil dapat buong pamilya. At saka important, the family that prays together, stays together. At huwag tayong magkukulang ng pangaral sa ating mga anak para ma-guide natin sila ng tama. And I'm so happy, at least yung aking mga anak, they're all very successful in life. Siyempre sa guidance ng napakabait na nanay. I cannot say na akin yon. Siguro ako mga 1/4 lang. Hindi naman. Hindi. Both ways naman. But of course, more on the mother. Bigay ko sa kanya yung credit. May mga vows kayong binitawan nung kayo'y kinasal. Panindigan yun. Minsan susuko ka na in between. Pero wala, ang paghuhugutan mo talaga ng lakas ay ang Panginoon. Isang Bible verse na nakastick talaga sa utak ko nung mga panahon na yung nakakulong si Senator was yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall happen unto you. All ha, hindi some. All. Sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay namin? Ang daming pagsubok. Gusto na namin sumuko. Pero, nung nakita ko yung verse na yun, talagang, mga anak, total surrender tayo. Total surrender tayo. Dahil, Panginoon na lang ang magiging source of strength natin. So yun, I think, kapit lang tayo sa Bible verse na yun dahil sa totoo lang, si Lord ang strength natin, siya ang refuge natin, siya ang lakas natin sa mga panahon na pinanghihinaan kayo ng loob.